Good evening, everyone, and welcome once again to another edition of PVET Live, your guide to animal health. I am John Santos, and I'll be your host again for this evening. Now, tonight we will be exploring the consequences of AMR, or antimicrobial resistance, in backyard farms, highlight effective ways of reducing risks, and promoting sustainable farming practices that protect the health of animals, humans, and of course, the environment. So in a while, malalaman natin from our guest speaker kung ano nga ba or ano nga ba talaga ang AMR, bago sa pandinig ko to, or antimicrobial resistance, at ang tamang paggamit ng antibiotics for animals. Alam ko, very excited na kayong lahat sa topic natin na ito. Kaya naman, if you have any questions, napakasimple kagaya ng ginagawa natin for the past episodes, I-comment down lang po ninyo ang inyong mga, kahit ano, mga questions, mag-shout out kayo, magsabi kayo kung saan yung mga locations ninyo, kagaya ng mga first viewers natin, mga nauna nag-online, na meron taga La Union, taga Region 5, and please do not forget to use ang ating mga official hashtags kagaya ng hashtag PVETLive, at syempre ang hashtag PVETAMR. Now, don't forget to, of course, invite your family and friends to watch our episode tonight. Alright, so bago natin ipakilala ang ating guest speaker, allow me to acknowledge the team that made this event possible. PVET Animal Care, the Philippine animal industry's most trusted information portal on products, services, and learning resources to help all guardians give care to all farm and pet animals. And of course, this event is also brought to you by Elanco Philippines Incorporated and Promax International Corporation. So before we start, alam namin na very excited kayo sa topic natin this evening. Kaya naman, para sa ating mga viewers for tonight, magpaparaffle po tayo ngayong gabi. No? Unlike yung mga past episodes natin, for tonight, meron tayong live na raffle na magaganap na pwede na nating umpisahan ngayon. Okay, so again, narinig niyo po, tama yan, may paraffle contest ang PVET, and everyone watching live, pwede na po kayong sumali. Nako, paano nga ba makasali dyan? Okay, John, eto na. Hindi na natin patatagalin. Bibigay ko na po yung mechanics. Kaya makinig po kayo na maigi. Napakasimple lamang po ng mechanics natin for tonight. Para po makasali, simple lang ang gagawin ninyo. I-share lang po natin ang live event sa inyong profile with our official hashtags PVETLive and hashtag PVETAMR. Nako, number 1, wag niyo pong kakalimutan na isabay ang ating mga hashtags. At pangalawa, kailangan naka-public po ang post na ito when you repost or share it sa inyong profile. Number 2, like our Facebook page and post a proof sa ating comment section below na kayo po ay nag-like talaga sa ating Facebook page. Siguro screenshot, para mapatunayan natin na nilike nyo na po ang ating Facebook page. And finally, number 3, PVET will be choosing, we'll be choosing 5 winners who will receive a gift pack. So kung ready nyo kayo, umpisahan nyo na, i-share nyo na ang ating live. Again, do not forget to use ang ating official hashtags, hashtag PVETLive and hashtag PVETAMR. Again, kailangan po naka-public when you post or repost or share this live. Okay, and then huwag mo nitong kakalimutan na i-like din ang ating Facebook page. At syempre, para katunayan na kayo nga po ay nag-like sa ating Facebook page, i-like nyo na po or ipakita nyo po sa ating comment section ng screenshot na nilike nyo na po ito. Reminder that this contest is only for those who are watching live. Okay. Ayan, very exciting ating raffle contest na ito at napakadali naman talagang sumali. Pero hindi lang yan ang pwedeng salihan ng ating mga viewers for tonight dahil may chance pa din kayong manalo by posting your questions. Like the usual, sa ating comment section including our official hashtags. Again, ano nga bang ating official hashtags? Hashtag PVETLive and hashtag PVETAMR. So hindi na natin patatagalin. Pakilala na po natin ang ating guest speaker for tonight. Ang ating guest speaker for tonight is a graduate with a degree of Doctor of Veterinary Medicine from UPLB in 1997. She joined a swine farm operations and was tasked to focus on animal health. Served as assistant professor in the Department of Clinical Veterinary Sciences, or CVM, at UPLB. She joined the corporate world and reached senior technical consultant for swine
with previous roles supporting the Asia Pacific region. Currently, she is the head of technical food animals teams of Elanco Philippines and is responsible for both poultry and swine. She was a Philippine Veterinary Medical Association officer from 2014 to 2016, serving as PRO, secretary, and board of director. Later, she served in both the Council of Biologics and Therapeutics and Council on Specialty Colleges. In 2018, she was a recipient of the PVMA's Award Outstanding Veterinarian in Zootechnics, Animal and Nutrition, a fellow of the Philippine College of Swine Practitioners. She was given the PCSP Extension Service Award recognition in 2021. She helps in technical working groups by representing private stakeholders in government discussions on ASF and AMR AMU. She is also part of the TWG for Good Animal Husbandry Practices for Swine. Let us all welcome ang ating guest speaker for tonight, Dr. Rosel F. Cudal. Hi, Doc. Good evening. Hello, John. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyo. Isa lang masasabi ko, legit ang ating guest speaker for tonight with all those credentials that I mentioned. Doc, before Salamat, anything John. else, pwede ko bang, kasi again, this is the first time I'm hearing this AMR. Ano ba talaga ang AMR? Maybe you can start yung discussion natin. What is AMR? Ang AMR, ang definition niya ay antimicrobial resistance. Mhm. So doon pa lang sa definition ng acronym na yon, doon magre-revolve ang ating discussion kasi maraming kalituhan dyan. That's why nagpapasalamat ako sa PVET kasi you are helping raise awareness on this very important issue. Ang tagal na nitong issue na to, pero minsan nakakalimutan sa dami ng problema natin. So it's good that we are bringing back the spotlight on this concern. So more or less, yung pag-uusapan natin, Doc, is kung kailan nga ba dapat tayo nagpapainom ng antibiotics sa ating mga alagang hayop. Ano? So, and then kasi there are tendencies na na-over yung pagpapainom or may maling times na pinapainom na antibiotics. So, hindi na natin patatagalin. I'll give the floor now kay Doc Rosel Cudal. Magandang gabi again, Doc. If you're ready, go ahead. Okay, salamat Jan. So, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa PVET for allowing me to discuss reducing the risks of AMR in backyard farms. Importante po ito kasi kadalasan ang alaga natin sa backyard farms ay food animals, no? Nagiging pagkain natin ang mga manok, ang mga baboy, nagiging karne sila. So dapat lamang safe ang karne na nagiging produkto kasi kakainin sila ng tao. Nahahati sa tatlong paksa ang ating pag-uusapan. Una, paano nga ba dapat gamitin ang antibiotics or may mga datos ba na paano ginagamit ang antibiotics sa backyard farms? At pangalawa, ang issue. Medyo technical pero bear with me kasi kailangan maintindihan natin saan ba nanggagaling yung lahat ng concern. At pangatlo, ano ang pwede nating gawin bilang mga farmers, bilang veterinaryo, bilang mga consumers, no? Para ma-reduce natin yung risk ng AMR. Ang una, ang issue ng resistance ay maaaring mangyari sa lahat ng antimicrobials. Malaki of course ang concern sa antibiotics kasi siya ang pangunahin sa usapin ng AMR kasi madalas siyang ginagamit sa pagpuksa ng bacterial diseases. Pero kasama sa antimicrobials, ang antivirals, antifungals, antiprotozoals, maging ang mga dewormers and other parasiticides at even disinfectants, lahat po sila nakakapuksa ng microbes. That's why they are antimicrobials. Lahat po sila ay magkakaroon ng AMR concern pag hindi natin ginamit ng maayos. Allow me for this evening to focus first on antibiotics. Okay? So, ang AMR ay antimicrobial resistance. Pero minsan po, may iba sa akin na nagsasabi, Dok, hindi ba AMR antimicrobial residue? Iba po yon. Mamaya po, babalikan natin yung issue na yan para mas klaro. So ngayong gabi po ay
pag-uusapan natin ano yung diferensya ng intrinsic at acquired resistance. Hindi po kasama sa issue ng AMR ang intrinsic resistance. Ang bakterya po ay may target na yun ang pinupuntahan ng antibiotic para mamatay sila. So, kung walang target, intrinsic resistance sila. Ang magandang example po dito ay ang action po ng mga antibiotic na penicillin. Oh, very familiar, no? Isa sa mga unang na-discovery antibiotic. Penicillins and beta-lactams. Ang antibiotic target po nila ay cell wall. Cell wall ng bakterya. So paano pag ang bakterya na kumapit at nagkaroon ng sakit ng ating mga hayop ay walang cell wall? Example po dyan ay mycoplasma. Hindi po mabisa ang penicillin sa mycoplasma. Kasi meron siyang intrinsic resistance. Walang antibiotic target. Hindi po yun ang issue. Ang issue po ay ang acquired resistance. Okay? Ano ba yung acquired resistance? Balikan po natin si amoxicillin, ang isa sa mga penicillins. Indicated po siya na gamitin sa bacterial infections. Example na lang, streptococcus kasi may cell wall yon. Kung palagi at di tama yung paggamit, ina-underdose, hindi inaayos yung duration, mababa yung dosage, maaaring maging resistant yung streptococcus na yon. Okay? So, nagkakaroon siya ng acquired resistance versus amoxicillin. Yun po ang issue natin on AMR. Yung mga dating epektibo na hindi na epektibo ngayon. Okay? So, ano po ba yung concern? Kasi health concern po siya. In fact, it's a global health concern. Ang bakterya po ay maaaring magkaroon ng cross-resistance. So, yung cross-resistance po, yung bakterya na si Streptococcus, pwede siyang magkaroon ng iba't ibang resistance, hindi lang sa amoxicillin, kundi pati ibang antibiotic family na rin. At kung ikakalat niya ang genetic material niya at maepektuhan niya yung ibang mga Streptococcus at iba pang mga kalahi niya na bakterya, magkakaroon po ng co-selection at co-resistance. So dadami po ang antibiotic na magiging resistant sila against. Ayaw natin yun. Gusto natin, pag may sakit yung baboy at yun ay bacterial infection, kaya patayin ng antibiotic. So ayaw natin itong antimicrobial resistance. At marami na po ang pwedeng makita sa news at scientific papers na ang mga bakterya po ay nagiging multi-drug resistant or extensively drug resistant. So, again, si Streptococcus, hindi lang po siya sa amoxicillin nagiging resistant. Pwede din siyang maging resistant sa, let's say, kung dati siyang tinitreat ng um, cephalosporins, hindi na rin po siya doon, effective doon. So, ang ayaw po natin ay yung pan-drug resistant. Wala na pong antibiotic na effective. Imagine niyo po kung ikaw, no, ikaw na tao, nagkaroon ka ng bacterial infection, dinala ka sa ospital, wala nang bisa ang lahat ng antibiotic sa'yo. Ayaw mo yun. So this is pan-drug resistant at iniiwasan natin to. Ayaw din nating magkaroon tayo ng ganitong problema sa mga alaga nating hayop. Okay? So, meron na po bang pag-aaral? Meron na po. Kasi nga po, ang chicken and pork are very frequently consumed, kaya ito po ay isa sa mga malaki nating industriya sa Pilipinas. So, nag-aral po ang ating gobyerno, tiningnan po nila ang ilan sa mga swine and poultry farms. So, may commercial farms po na tayo at syempre may backyard farms po tayo. And importante ito kasi common at essential to food security ang pag-aalaga ng mga hayop sa ating mga farms. Ang AMU, or in this case, it's called antimicrobial use, ay isang malaking blanco para sa amin pa. Wala pa kaming datos. Para maintindihan sana natin, paano ba tayo nagkakaroon ng antimicrobial resistance? Yung nakikita po ba natin sa laboratorio ay kadahilanan sa paggamit natin sa farm. Okay, so kailangan establish po yung datos na yon. Nagkakaroon po ng qualitative antimicrobial use pilot study na binilang or tiningnan sa mga farms na to, ilan ba yung ginagamit nila ng mga antibiotics. Kasama na rin po paano nila to ginagamit. And kung informed ba yung paggamit nila nito.
93 farms po across 4 regions ang kinunan nila ng mga datos. May 30 po na klase ng antibiotics na nakita sa mga iba't ibang farm. Sa commercial farm po, mas marami silang choices, mga around 27 types of antibiotics ang gamit nila. Sa backyard naman po ay 13. So medyo mas konti yung choices. Pero on the average, each farm would use 1 to 7 antibiotics daw, or active ingredients as we would say in the paper. Mas madami pong gumamit sa swine, 24 types of antibiotics kasi mas mahaba din yung nila, life cycle nila, versus that of poultry na around 18 types of antibiotics lang yung gamit. Ang kaso, may mga antimicrobials na critically important na for human medicine na nagagamit. Babalikan po natin yan mamaya. Ang rason po na usual na binibigay ay respiratory diseases. Both po yan sa poultry and swine. Although meron pa rin pong mga pagtatae na ginagamitan nito. Ang nagiging AMU practice po or antimicrobial use practice na nagiging concern is nakakabili po tayo ng diretsyo ng ating mga antibiotics or active ingredients sa retail outlets at napaka-limited po ng veterinary oversight sa backyard. I will go back to that at the end. Okay? Maraming maaaring sabihin natin na ang dami naman po ng antibiotic, ang daming klase ng antibiotic. Pero sa aming mga veterinaryo po, limited na po sila na tools sa mga paggamit ng bacterial infections, lalo na po nga kung nagkakaroon ng antimicrobial resistance. Dito po sa slide, nakikita natin na ang pagdiskubre po ng antibiotics ay nangyari between 1920s until late 1980s. Madami pong klase ng antibiotic families and the molecules na nadiskubre at nagagamit ng mga tao at hayop during this time. So makikita po natin sila dyan. Ang penicillin po ang unang-una at makikita natin na ang mga macrolides around 1950s ay nadiskubre na sila. Okay? At ang latest po ay ang mga lipopeptides. Yan po ang mga antibiotic families. Kaso, nung pumasok na po ang mga susunod na dekada, wala na pong bagong antibiotic families na nadidiskubre or dinadala sa market o nagiging Kaya kailangan nating ingatan kung ano yung meron tayo. Kasi patuloy naman po na magkakaroon tayo ng bacterial infections. So, ang aim po natin ay patuloy na maging epektibo ang paggagamot ng bacterial infections with the current antibiotics that we have. Yun po ang objective natin sa usaping ito. Paano ba gamitin ng maayos ang antibiotics upang maiwasan natin na magkaroon ng AMR at other issues like having residues, no? Importante po na guided tayo ng antibiotic product labels. Kami po mga veterinaryo ay nilook forward po namin ang convention kasi namimigay po ng libreng kopya ang PVET, no? At malaking tulong po 'to sa aming mga veterinaryo kasi nandun na po ang label ng lahat ng registered products at ginagamit po namin siyang basihan para makita namin ano ba ang label indications nito. Nakalagay po diyan ano ang target pathogen. Kasi ayaw natin yung intrinsic resistance, 'di ba? Alam natin dapat kung kanino siya gagamitin. Yung target tissues, pang lungs ba siya, pang intestine ba siya, pang joints ba siya nakakarating? Ano dapat yung tamang dose at gaano kathaba mo siya gagamitin? 5 days lang ba? 1 day lang ba? 21 days ba yan? Kasi depende po yan ayon sa pag-aaral sa kanilang pharmacokinetics and pharmacodynamic property. Marami pong pag-aaral ang ginagawa bago po dalhin ang antibiotic sa market. Importante din po ang withdrawal period. Mamaya po, babalikan ko po yan. Hindi lang sa paggamit, kundi pagtigil ng paggamit para po walang maiiwan sa karne or very minimal na lang yung maiiwan sa karne. Kapag nawala po ang patent ng antibiotics, kasi syempre may nag-discover, nawala ng patent, kailangan pong gayahin ng active molecule yung at magpakita siya ng kaukulang bioavailability at bioequivalence studies. Importante po yon kasi kailangan yung mga generic counterparts ay singbisa ng mga original para quality po lahat. Now, kapag ginagamit na po ang antibiotic product, nasa market na po siya, lagi po nating binabantayan na ito ay manatiling effective. Kaya nga po, pag nagkaroon ng problema, kunwari may ginamit ka na any other product or even in this case antibiotics, nagkaroon ng allergy, hindi gumana, ay meron pong pharmacovigilance channel kung saan yung ire-report ito.
So, importante po yan sa isang manufacturer na magkaroon ng channel to address this. Baka kasi manufacturing concern lang. So, quality concern lang yon. Ang government po natin ay nagsasagawa ng patuloy na mga pag-aaral tungkol sa residue at resistance. Okay? Ayan, nabanggit ko po sila ulit dalawa. Itong dalawang po to ay napaka-importanting sinusubaybayan, ngunit hindi po sila pareho. Okay? Ipapaliwanag ko po mamaya. Talagang in suspense tayo dyan, ano? So, marami po ang antibiotics na registered sa Pilipinas. So, ayan nga po, may app na nga po ang PVET. Napakadali. Kung pupunta nyo ang PVET app, makikita nyo lahat ng mga nakaregister doon. Maganda po yun kasi marami tayong options. Okay? Marami tayong options na pwedeng panggamot ng sakit. Kasi kapag pinabayaan nyo po ang hayop, no, na mag-suffer na may sakit, pwede po kayong kasuhan ng animal welfare violation. Kami po ay nanumpa na lahat ng hayop na nahihirapan, na nagsasuffer, ay gagamutin namin. Kayo din po as farmers ay kailangan po, nasa isip nyo rin po yun na animal welfare violation po ang hindi paggamot ng may sakit na hayop. Kaya kung bacterial po ang sakit, malaking bagay po na may epektibong antibiotic na pwedeng ipagamot. Sa isang survey po na ginawa po ng FAVA, ng PVMA at nag-partner po kami sa PCSP lalo na po sa aspeto ng baboy, yun lang po ang ipapakita ko ngayon, makikita natin dito na nakalista ang mga importanteng bacterial infection sa swine. Okay? Yung mga makikita nyo pong mataas ang blue bars. Okay? So nakita dyan, um, E. coli, taas, no? Haemophilus parasuis, no? May Mycoplasma at even yung Actinobacillus, yung sa APP. Yun po yung economically important na sakit na pag hindi mo inaddress sa farm, pwedeng malugi ang farm mo. Either mamamatay or hindi tutubo yung animals. Mahirap po mag-diagnose. Kung makikita nyo po, meron dyan na mahirap siyang i-isolate kasi yun po yung kailangan. Meron na pong mga ibang pamamaraan tulad ng PCR, so pwede pong gamitin din yon. Pero kung titingnan niyo yung green bars, mahirap bang gamutin? Mababa po, no? Ibig sabihin, although may bakuna for prevention, pero hindi lahat may bakuna, kaya minsan kailangan nating i-treat. So yung green bars indicate na wala po tayong problema in terms of availability of antibiotics. Kaya po nating gamutin ang mga to. Ayon din po sa survey na ito, depende sa sakit ng baboy. Example, pleuropneumonia, no, caused by the bacteria APP or Actinobacillus pleuropneumonia. Most commonly used po dito ng mga sinurvey na veterinary ang tilmicocin. So, shout out lang po sa Elanco, no, na nag-sponsor. So, yung tilmicocin po ay tawag ay Pulmotil sa kanila. Sila po yung original. Marami po ang nakalista at mapapansin nyo rin po na marami din ang gusto na amoxicillin ang unang ipagamot. So mapapaisip tayo, may data ba tayo na magpapakita na patuloy na effective ito sa mga bacterial infections na to? So may mga, again, we are blessed because we do have a lot of antibiotics, pero we need to have the data to determine ito ba ay mga effective pa. Dapat po natin maintindihan paano dapat gamitin ng maayos ang antibiotic. Kung tatanungin mo ang veterinaryo, maaari silang gumamit ng antibiotic for therapy, okay, or therapeutic use. Yan ay to treat, to control, and to prevent. Okay? To treat, pag talagang may sakit, ititreat mo. To control, nasa isang kulungan sila o nasa isang bahay, may umubo na dyan, bibigyan mo na rin yung mga katabi kasi subclinically infected na yon. We also call it metaphylaxis. At meron din naman na disease prevention kasi na-anticipate na namin na magkakaroon ng clinical signs kasi may history or na expose sa stressful condition. Kaya minsan, nagagamit din namin yon for prevention. Pero very specific yon. May mga pamamaraan din na ang mga kasamahan nating nutritionist or even yung iba nating mga kasamang veterinaryo na ginagamit ang antibiotic for antibiotic growth promotion. Okay? Ito po ang tinatry na iwasan para bumaba ang risk ng AMR. I'll add more details to that later. So, bilang pagpapaliwanag, ang therapeutic use po, kung babasahin nyo, si antibiotic A, kung 100 milligrams per kilogram body weight ang label claim niya, minsan po,
Ginagamit yon for treatment, control, and prevention. Minsan po yung growth promotion ay subtherapeutic po yung dose. So instead na 100, 10 milligrams, mababa yung dose na nagagamit. Bakit po to problema? Nabanggit ni Jan kanina, problema ba yung marami gumamit? Hindi problema yun Jan kasi walang farmer na mag-overdose. Kasi mahal eh. Okay? So, ang antibiotic ay ginagamit natin ng napaka maayos kasi cost-benefit wise, kailangan kung ano yung tamang dose lang ang gamitin. Dito, pag ginamit mo ang antibiotic for growth promotion, it's a form of underdosing. Lalo na kung ganyan kaliit, so it can allow a subpopulation of bacteria to survive and they can develop resistance. So, ang underdosing po ang iniiwasan actually natin when it comes to AMR. Kaya po mainit sa mata sa atin, sa agrikultura, sa usaping AMR. Kasi nga po, we make food. Yung atin pong mga hayop, yung ating baboy, manok, baka, kambing, ay nagiging food. They become animal protein. So, kailangan i-assure po natin ang mga consumers tulad ni John, no, na safe kainin ang karne at walang issues ng antimicrobial resistance. Babalikan ko po yung sinabi ko about residue. Yung AMR po ay hindi about residue. Ano ba yung residue na 'to? 'Di ba pareho lang 'yon? Ito po ang sagot diyan. Magkaiba po sila. Ang residue po, okay, ay isang chemical hazard. At ito po ay natutulungan natin na iwasan basta gamitin natin ang withdrawal period. So nandun sa label po ng antibiotic, you need to withdraw this for 12 days. Sundin po natin yon. At bababa po ang level ng antibiotic sa karne within the allowed maximum residue limits. Tinitest po to ng NMIS. On the other hand, an antimicrobial resistance is a microbial hazard. It's a bacteria that has developed resistance genes. Ang test po na ginagawa dito ay bacterial isolation at AST. Okay? At ang paraan po para mapababa natin to ay magkaroon tayo ng antimicrobial stewardship. Okay? For not only for veterinarians. I'll talk more about AMS. That's what we call it, AMS later. Paano natin tutulungan na hindi magka-resistance ang ating mga bacteria? So ayun po, yun po ang pagkakaiba ng residue at resistance. Yung isa po, i-follow lang ang withdrawal period, nakalista po yan sa PVET. At yung isa naman po ay may mga gagawin tayong paraan. Isa na nga doon ay tulungan natin na huwag mag-underdosing. So, meron na po bang mga naban na antibiotics? Meron na po. Marami na pong naban na antibiotics. At naban po sila on the residue standpoint. Hindi po resistance pa. Wala pa pong datos para i-ban natin yon sa resistance. Magkakaroon din tayo noon eventually. Pero sa ngayon po, ito po yung mga example. So, i-highlight ko lang po ang chloramphenicol. Ang chloramphenicol po ay pinagbabawal gamitin sa food animals. Bakit? Kahit kahit nag-withdrawal period ka pa kasi nandun siya sa karne, ayaw po natin yon kasi nagiging cause siya ng kumakain at palaging nakakain ng aplastic anemia. All other antibiotics that are not listed here are allowed for use. They have allowed maximum residue limits. Basta i-follow po ang withdrawal period. Ang AMR po ay minamanage ngayon ng human doctors and veterinarians. Bukod sa pangalan no, na amoxicillin, penicillin family, may further categorization na po ang antibiotics. Ang tawag po namin ay medically important antibiotics. Ito po yung ginagamit sa humans at nakikigamit po tayo doon. Marami po doon ang ginagamit din natin sa animals. Ito po ang mga antibiotics na ayaw nating magkaroon ng acquired resistance or magkakaroon ng AMR. On the other hand, there are still a few antibiotics that are non-medically important. Yung sinasabi po nating animal-only use. Ito po, wala tayong issue ng AMR. Ngunit dahil takot, minsan nadadamay siya sa issue. Okay? Sana nga po with the increased awareness ay mababago natin ito. Bukod po sa categorization, tinitingnan din ang route of administration.
mas preferred po talaga gumamit ng antibiotics by individual therapy. Kasi sigurado ka may sakit 'to, turok. May sakit 'to, painumin ng tubig na may gamot, 'no? Pagkakataon na kailangan ng control kasi grupo na, 'no, mas marami na, ay puwede din naman pong gamitin pang antibiotics. Ang infant medication po ay allowed pa rin naman po as long as therapeutics. However, madalas po kasi na nakikitaan na nagagamit po ang antibiotics as AGP. Mababa po ang dose na nagagamit, kaya ito po ay napagtutuunan ng pansin ng ating mga regulators. If kaya natin na gumamit ng medically important antibiotics, yung ginagamit din sa tao, sa paraan na for therapy lamang, okay, sa hayop, at ang animal-only antibiotics lamang ang gagamitin natin for AGP, okay, kids in feed, ay maaaring makatulong ito. So, food for thought. Hinihingi din po sa animal industry sa atin na minsan maririnig yung terms na prudent use or to lower the usage of antibiotics. Kaya mainam po na mag-invest tayo sa preventive practices like good biosecurity at yung good animal husbandry practices. Isa po to sa napaka-importanting aksyon to mitigate AMR. Alam ko si Doc Kat ay nag-prepare ng e-book at ito po ang isa sa napakalaking emphasis. Hindi lang po for AMR but marami pong sakit ang kaya nating ma-prevent with good management, good biosecurity, and you can even consider vaccination. Kung healthy po ang animals natin, di po natin kailangan gumamit ng antibiotics kapag may sakit lamang po sila. Kami po sa Philippine College of Swine Practitioners ay naniniwala na sa paraan ng responsible use of antibiotics ay makakatulong din. Ayon nga po sa aming president, si Dr. Angel Marabat, dapat under veterinary oversight ang paggamit ng antibiotics. Ano po ba yung veterinary oversight? Nabanggit to doon sa ano no, sa study na ginawa ng gobyerno about paano ginagamit ang antibiotics. Dalawa yung issue na nakakabili daw tayo directly over the retail at walang veterinary oversight sa backyard farms. Ideally po kasi, ang paggamit ng antibiotics ay under the guidance of a veterinarian. Wala dapat antibiotic ginagamit na hindi dumaan sa advice ng veterinarian. Kasi kaming mga veterinarian, we will say as a responsible use advocate na we will get the right diagnosis. Bacteria ba talaga dyan ang infection? And we will choose the right drug. Magagamit ka namin ng PVET dyan. In the right dose, the right route, or the escalation, and the right period or yung duration number of days ng medication. Okay? Kaya napaka-importante po ng labels. And more so, through a VDO, a veterinary drug order or a prescription, and with a agreement with the farmer with a veterinary client-patient relationship or VCPR. Alam ko po na ang PVET ay naghanda sila ng, meron na silang prescription system na ilalabas. And this is a good way of trying to manage how we use antibiotics, how we can further the veterinary oversight advocacy, no? Para mapababa natin ang kabai ng VetDRAMS or the Veterinary Drug Use Monitoring System. And hopefully po, yun po ang ating magiging magagamit no sa ating mga pag-ano din ng antibiotics in the future. May mga paraan na po na pwedeng palitan ng antibiotics as AGP. Napakadami na po. Maririnig niyo yung prebiotics, probiotics, at mabibisa po sila. Ang hindi pa po napapalitan ay ang therapeutic use ng antibiotics. Okay? So, maraming potential alternatives pero yung actual na nakaka-treat, okay, nakakagamot ng may sakit, yun ay wala pa pong nakaka-replace ng antibiotics. Pero sa AGP use po, marami na po. So, ang AMR po ay apektado tayong lahat, no? Di lang ang ating mga backyard farms, pati po ang mga pets, ang environment, at higit lahat, tayo pong mga tao. May mga bakterya po na zoonotic na pwedeng manggaling sa environment, pwedeng manggaling sa mga hayop natin. Kaya, iiwasan po talaga natin na magkaroon ng maraming AMR issues. Importante po na magkaroon tayo ng stewardship. Ito po yung sinasabi namin na antimicrobial stewardship programs. Ano po ba ang pwede nating gawin
Kami pong mga veterinaryo, sinabi po namin na we will be responsible in the use of antibiotics. So we will only support registered products. And if possible, no off-label use. Kung kayo po ay mga taga-farm, yung protein production, kung pwede po, ay i-adapt po natin ang veterinary oversight na kung pwede po ay kumonsulta tayo sa doktor. Kung kayo po ay katulad namin na nasa pagbebenta ng antibiotic, that we will only sell registered products and we will encourage the use of VDO and VCPR. So yun po ang mga pamamaraan na pwede nating gawin para ma-mitigate po natin or mapababa natin ang risk na magkaroon ng antimicrobial resistance. Lahat po tayo tulong-tulong. Ayun po, so meron po akong mga naibigay na ideas kung ano po ba, marami po tayong nagagamit na antibiotics sa farms, hindi lang po sa backyard farms, pero mas marami pa nga po pala sa commercial, mas konti pa sa backyard. And then, i-discuss po din natin ang antimicrobial resistance, paano po siya nagiging resistant, and mga pamamaraan para i-reduce po natin yung risk ng AMR. Sana po nakatulong sa pag-raise ng awareness. Salamat. Si Doc, nasa isip ko pa lang yung mga itatanong ko, nasagot mo na kaagad Parang nababasa mo na kaagad yung nasa isip ko. Like for example, I mentioned about yung pag-overdose. And you mentioned that it's okay na mag-overdose versus mag-underdose. And then also Hindi okay. I'm sorry. Hindi okay. Mali. Kasi pag nag-overdose, mahal. Mahal. At may safety concern yon. Which leads me now to my next question connected to that. Okay. If let's say for example na overdose yung pagpainom ng or pagtake ng antibiotic ng mga like halimbawa chicken or pork, may effect po ba yan sa humans? Okay, that's a good point, no. Nabanggit ko kanina yung withdrawal period. So unahin ko muna yung on the day na pinakain mo ng let's say 2 times the dose, 3 times the dose, imbis na 1 kilo, 3 kilo ang nailagay mo. Ang mga antibiotic products ay may safety parameters. Sometimes it's 5 times the dose, 10 times the dose, safe pa rin yun. So ang mangyayari lang, gugwapo lang lalo yung mga hayop natin. Pero napagastos ka kasi makuha mo dapat yung therapeutic effect with 1 kilo lang pero ginawa mong 3 kilo. So magastos yun para sa farmer. Yeah. And then, ang sunod kasi na mag-a-address doon, so ginamot mo siya ngayon. Dapat sundin mo ang withdrawal period. Hindi mo siya dapat ibebenta agad-agad. Basahin mo yung label. Pag sinabi ng label, wag mo munang ibebenta yan in 12 days. Antayin mo yung 12 days bago mo siya ibebenta. Para tinanggal na ng body niya yung karamihan ng antibiotic at wala na siya sa karne. Kung meron man, it is within the prescribed maximum residue limit ng karne. Okay. What's good about this conversation, you mentioned something about the first topic na napag-hostan ko when we started doing this. It's about biosecurity. It all goes back to that topic. So we wouldn't be discussing about all of these problems and concerns if, security, biosecurity, exactly. So it all goes back to that. Doc, babalikan kita maya-maya. And before that, again, maraming salamat again kay Doc Rosel for that very insightful presentation. I hope our audience learned as much as I did. At syempre, pwede pa rin po kayong mag-post ng inyong mga questions via our comment section. And again, do not forget to use ang ating dalawang official hashtag. Now, before we move to our Q&A segment, alam kong excited na kayo dyan, we will be having a short break. I would like to remind all of you to stay tuned until the end of the show dahil merong announcement ang PVET team. So don't forget to like, share, comment your questions, and enter our PVET raffle contest. Stay tuned, and we'll be back in a bit.
And we are back. Welcome again sa ating PVET Live episode, reducing the risks of AMR or antimicrobial resistance in backyard farms. Now, before we start, we would like, of course, to acknowledge our partner brands. The Filipino Vet is the go-to portal for veterinary product information, veterinary services, and pet and animal care information. Visit our website at www.thefilipinovet.com. Para naman sa ating veterinarians watching tonight, meron din tayong app para sa inyo. Kagaya na-announce si Doc Rosel kanina. The PVET Clinic app is your new digital companion for animal care. You can use its built-in drug directory powered by the trusted PVET drug director, or again, powered by the trusted PVET drug directory. Send clear and valid e-prescriptions and store patient information. Now, this app is free. Ulit ko, libre po ito. Download and register it now. Are you searching for a doctor to treat your medical condition? Nako, you can go to thefilipinodoctor.com or download the TFD app to reach out to thousands of doctors from all over the Philippines with different specialties. You can also visit our website at www.thefilipinodoctor.com or download the TFD app in Google Play for Android and, of course, App Store for iOS. We also would like to acknowledge, of course, ang ating sponsors for today's event. Andyan ang Elanco Philippines Incorporated and Promax International Corporation. Okay, eto na. It's now time for our Q&A portion. We've collected 10 questions that Dr. Beltran will, or Doc Rosel will answer. Ayan. Doc, Mas maganda si Dr. Beltran. Nako, sorry po. Bakit naman kasi? Alala ko si Doc Beltran. Oo nga. Ang saya kasi nung topic niya, di ba? Ayan, Doc, before anything else, ako po muna, mag-greet muna tayo dahil marami tayong mga viewers from different parts of the country. Ano? Andyan si Kenmar Cabigas from Panabo City. Hello din kay Noriet Orsua from Tacloban City. At kay Hazel Mutia from Tangob City, Mindanao. Wow, talaga naman, alalayan mga pinanggalingan. Naghandayang Bisaya ang naminaw nato karon. Maayong gabi sa inyong tanan. Okay, alam ko lang doon, binati mo sila ng good evening. Yes. Eto na, Doc. Ako muna, no, before ko siguro basahin natin yung mga questions natin from our viewers for tonight. Meron akong mga questions dito na ni-ready. So, yun, unang tanong natin kanina, I asked you about kung may effect po ba if, let's say, mag-overdose or yung mga iniinom nila ng mga antibiotics to us humans. No, nasagot na ni Dr. yon. Second question, usually for humans, di ba, when we take antibiotics, kailangan, I think you answered this question ulit, kaya nga sinabi ko kanina, nababasa nung kaagad nasa isip ko while I was writing it down, biglang may yun na. But anyway, para lang as a recap, kailangan po ba ng reseta when bago tayo magpainom ng antibiotic sa ating mga pets? Yun po ang ideal. Tulad ng sa humans, you go to the doctor diagnoses you, you're given a prescription, you go to Mercury or to wherever, no, sa Watsons, the generic and then they will not give you an antibiotic if you don't have a prescription. Eksaktuhan yun. Yun ang kailangan nating ma-achieve sa animal industry. Kasi we have a law. Si Senator Juan Flavier in the early 1990s have already established that we should use a veterinary drug order or prescription. Yun nga po ang nakita na problema, no? Na nakakabili tayo direkta over the retail at walang veterinary oversight. So, yun po ang dahan-dahan nating ginagawa ng paraan. At nauna na nga po ang PVET, no? May app na kayo. Pero kami din po, on our part, tinutulungan namin ng government na magkaroon tayo ng vet drums. Yung prescription system na medyo automated na rin. Oh, yeah. We actually need it now, especially yung mga malalayong lugar na, let's say, malalayo yung mga veterinary clinics na hindi na makapunta. It's very useful. Actually, that's one ultimate purpose of this PVET app that we have right now. Yes. Maraming Doc Rosel for answering that question. In addition to that, again, you answered this question, but let's just do a recap. Pwede bang uminom ng human antibiotics ang mga animals? Yes. As long as, kasi pwede namang oral talaga, no? Although may mga pagkakaiba sa physiology, no? So, depende yan kung acidic. May mga
may mga antibiotics na pwede talaga. Like dogs and cats will have it kasi pareho lang tayo ng structure ng stomach, pero baka iba yan ng physiology sa ibang animals. Pag baka yan, apat ang tiyan niyan. So, pwedeng Mhm. magkaiba yung physiology. But yes, you can use it. However, magkakaroon lang ng pagkakaiba sa sa formula ng product. So, that might have an effect on the dose na pwedeng makuha ng animal, yung bioavailability ng drug when it's taken orally. But yes, by all means, as long as you talk to a Mm. veterinarian will know what to do. Kaya po, kailangan ang veterinary oversight. Yan po. Baka bigyan natin ng amoxicillin, ilang milligrams yung ipainom natin, hindi pala yun yung advisable. So, Oo. kaya again, tama si Or Doc kung hindi Rosel. tama yung dose na darating sa Yes, sa pamamaga ng siko, hindi correct. aabot doon kasi konti lang yung binigay. Di ba? Thank you so much, Doc. Again, this will be my personal last question. Ano, if, let's say, kasi usually when we take antibiotics as humans, kailangan may sinusunod tayo na oras. Let's say, kailangan may intervals of 8 hours or dapat everyday siya in the next 7 days. Sa animals po ba, let's say, halimbawa, na-miss out ko, halimbawa, nakalimutan ko siyang painumin on the 8th hour, then bigla ko lang siya naalala, 10th hour na. Yeah. Kailangan meron po bang effect yon? Kailangan ko pa rin ba ituloy yung pagpapainom na antibiotic to the animals or Mm. stop na ba siya? Okay, meron kasing pagkakaiba on how the antibiotic becomes available. Meron Mhm. kaming concentration dependent antibiotic. Okay. Meron namang time dependent antibiotic. So yung concentration dependent, pag tinurok mo, ano yan, meron agad nasa buong katawan na yan, nasa serum na yan, nasa tissue na. Pag time dependent naman, usually pag in-feed, no, kailangan kainin yon buong araw ng animal. Tapos nagbi-build up siya. So, depende yon sa paano gumalaw, pharmacokinetics, at paano nakakarating at nakakaroon ng effect, pharmacodynamics. So again, iba't ibang klaseng antibiotic, iba't ibang action, iba't ibang target. So, kaya kaya pinag-aaralan 'yon ng ng veterinaryo, ng mga doktor. Kaya kailangan talaga ng veterinary oversight. Babalik ako doon. Babalik tayo So, doon. Yes. yes. Okay. Doc, maraming salamat for answering my questions. I think we can now flash some of the questions na binato sa atin from our viewers. Again, these are just few of the questions na nag-comment. And then, of course, ginamit yung ating official hashtag. So let's start. Our first question is coming from Grevin Vingre. Ang tanong po niya, what are the example of bad microbes and how to prevent? Doc? Oh, very good question, no? Ang bad microbes, ang usual tawag natin dan ay pathogens. Okay? Or disease pathogen. So, nagkaroon ako ng example doon for swine, no? Yung mga Actinobacillus pneumoniae, Mycoplasma. This is in contrast to the good ones. Like, alam nyo na to, Lactobacilli, di ba? Yung Shirota strain, yung mga good. So, these bad microbes, we do not want them on the farm. There are some farms that are able to keep them out kasi maganda yung kanilang preventive actions like good biosecurity. Nakakapaglinis sila, nakakapag-disinfect ng maayos, nakakapag-downtime. So, kung may hayop man na nagkasakit dati, na wawala na yung pathogen doon bago pa sila magpasok ng ibang hayop. Prevention yun. Or, they invest in vaccines kasi alam nila na endemic na sa area yung sakit. So, those are preventive actions for the bad microbes or disease pathogens. Yeah. All right. Maraming salamat, Doc, for answering that question. Let us now proceed with our second question. And this is coming from from Susan Almasco. Sabi ni Susan, paano po may iwasan ang AMR? Lalo na po sa consumer po sa palengke, sa mga manok at baboy. Gaano po ba ka-safe ang mga ito? Doc? Yeah, no, I hope it's as easy as the residue concern. Withdrawal period lang, okay na. But antimicrobial resistance starts from how we raise our animals in the farm. They must be raised responsibly, good animal husbandry practices. Kasi kung kaya naman nating i-raise yung animals natin na wala talagang sakit, hindi natin kailangang magbigay ng antibiotics. So, hindi rin, kung gamitin natin sila ng maayos, wala din tayong risk na magkakaroon ng antimicrobial resistance. So, all in all, paano maiiwasan? Kailangan maging gwardya tayo or steward ng maayos na paggamit ng antibiotic.
isasuggest ko po na makipag-ugnayan po kayo sa mga veterinaryo. May veterinaryo po tayo sa mga provincial vet, sa mga city vet, even yung mga nasa pet clinic po, alam po nila yan. Yung marami po tayong consultants sa probinsya na chicken and swine vets na pwede nyo pong lapitan at kausapin para po sigurado, lalo na yung food animals natin like manok at baboy, ay safe na darating sa inyo na walang antimicrobial resistant pathogen na darating dyan. Pero may isa lang akong point na hindi kinover. Usually kasi, yung antimicrobial resistance food pathogens ay nakukuha sa katayan. So, bukod sa maayos natin na pag-grow ng ating mga hayop, kailangan din how we slaughter our animals and how we handle them post-slaughter, at nabanggit na nga dito sa palengke, kailangan sanitary din po ang mga practices natin. That's a good point, Doc Rosella, no? Kasi sometimes kahit gaano ka-strict pagdating sa biosecurity or even yun sa health ng animals mo, pagdating sa slaughterhouse, doon tayo nagkakaroon ng concern naman. So that's a different concern. Maybe a next topic that we can discuss in the future. Again, Doc, maraming salamat for answering that question. Let us now proceed with our third question. And this question is coming from Kate Catherine. Ayan. What are the potential challenges associated with implementing AMR strategies in backyard farms? Doc? Ayun. Yun nga po yung isa sa yung parang na mag-agree tayo lahat na although available yung antibiotics on the retail, marami tayong agri-vet, marami tayong mga suppliers. Tulad kami, nagbebenta kami ng antibiotics, pero we agree that we only use them or you can only buy them with a prescription. Okay? And that is one practice na mahihirapan tayo. It will take us years. And that's why I'm saying I am advocating for a prescription-based system, because that is one of the strategies that I know. The easy access, parang ang nagiging commodity kasi ang antibiotics. Parang napakadali. But it should be treated with care. Kailangan we look at antibiotics as napaka-precious nito kasi without this, baka hindi mabuhay yung aking nanay o aking tatay na magkasakit siya. Yung mga hayop ko na magkasakit bigla. So, they should be treated, yung antibiotic selling, and that we also have good veterinary oversight. Magkatulungan po ang farmer at ang veterinarian. At ang nutritionist. Kasi dumadaan minsan sa feeds eh. Correct. Thank you so much again, Dr. Rosel, for answering that question. Let us now proceed with our fourth question. And this is coming from Louis Cruz. Pwede rin ba magkaroon ng antimicrobial resistance sa mga antiseptics, disinfectants, and sanitizers? This is actually a good question, Doc. Yes, nabanggit ko kanina na part ng antimicrobial array ang mga disinfectants. In fact, if you look at, and I'll just mention since ilang ko naman ang sponsor, yung kanilang product na Virkon S, this is a disinfectant. Marami siyang AMR studies na nilalabas. Talagang minomonitor kung kailan ba nagiging resistant to this disinfectant, at what dose, at what concentration. Lahat po yan ay nagsa-study na. Even the antiparasitics are starting, like kunya yung langaw hindi na effective, or di kaya yung worm hindi na rin ayaw nang mangisay, dapat mangisay ka agad. Aba, nagiging resistant na yon. Kasi nga acquired resistance. Yung dating epektibo hindi na effective. Hindi na. Yan. Okay. Thank you so much again, Doc, for answering that question. Next question, please. And this question is coming from Ceci Lapus. Hi, PVET. Ano ang pinakamadali na measure na pwedeng ma-apply sa isang backyard farmer para maiwasan ang AMR? Doc? Biosecurity. Yes. Good animal husbandry practices. Let us prevent. So it's so cliche, but prevention is really better than cure. Cure is an antibiotic. So prevent. If kaya po natin, maglinis tayo ng maayos, wag nating palamigan ang ating mga hayop, bigyan natin sila ng magandang kulungan, okay, that their welfare is being addressed, para hindi po sila magkasakit. At hindi natin kailangan mag-treat ng antibiotics. It's as simple as that. Again, it all goes back to biosecurity. Doc Rosel, thank you so much again for answering that question. Next question, please. And this question is coming from Yen Taperla Tabuso. Ang question po niya, hello po, may case na po ba ng antimicrobial resistance dito sa Pilipinas? Oh, Doc, meron na nga ba?
Meron na po. Ang antimicrobial resistance po ay natural process. Okay, it's a natural process. If I may point out sa human side po, no, kasi kailangan pong mag work together ang human at saka veterinarians. So dun sa data nila, ang TB ang tinitingnan nila. Malaking problem nila ang TB kasi nagkakaroon ng resistance. Sa atin naman, sa food safety aspect, tinitingnan natin dyan ang Salmonella, ang Campylobacter, ang E. coli, and the other Enterobacters. Minomonitor yon kasi yung food safety pathogens na yon, yun ang pwedeng mag-contaminate sa mga karne sa slaughterhouse. Okay, that's the antimicrobial surveillance that's ongoing. And yes, it's showing na yes, may mga resistance. Ang tanong, gaano kalaganap yung resistance? Okay? On the side of us in the practice na kunwari, disease pathogens, yung sabi nga bad microbes, sakasakit, tinurukan, hindi na gumana. So, pwedeng ipa-check mo yung bacteria na yon, i-check kung resistance naman siya. So, ano ang action mo doon? Siguro, yun ang sagot natin. Ano ang magiging action mo kung nagkaroon na ng resistance? I-rotate mo ngayon yung antibiotics. Lilipat ka ng ibang klaseng antibiotics. Kaya nga ba kailangan ang PVET dyan? Kasi kailangan mong tingnan, ano na ang pwede? Hindi na to pwede. Dapat iba naman. Di ba? Kaya napaka-importante. Salamat sa PVET sa pagbigay ng libre palagi sa amin. Every year. Thank you. Love ka na namin, Doc. It's in. Year in, year out. You give us free PVET and it helps. Really. Thank you so much, Doc, for that. Okay, pero hindi pa po tapos yung ating Q&A, Doc, ha? Hindi nyo kami mabibilog sa pambobola nyo. Tuloy-tuloy tayo sa ating Q&A. Next question, please. Ayan. And this question is coming from Aliana Jasmine Ulit. Nagkakaroon din po ba ng antimicrobial resistance ang house pets? O nga, kasi I think most of the yun sa topic natin, naging discussion is really more of yung sa farm animals. And then how about yung sa house pets? Meron po ba? Yes, because some pathogens can be zoonotic or can be transferred between humans and animals. And yes, because of our close contact with our pets, it has been a discussion. Hindi pa lang namin napapasok dati kasi mas concern yung sa food. But yes, it is recognized. So dun sa last ko nga, one of my last slides, lahat tayo are affected. Kasi pag ang nakakain, kunwari, ang nagkasakit, yung hayop natin, tas sa sobrang love mo, kinis mo, di napunta sa'yo. Diba? So, yes, there are cases of antimicrobial. Kunwari, nagkasakit siya, bacterial pathogen, hindi na gumana. So, nagiging concern din yan ng ating mga companion animal veterinarians. Okay. Thank you so much again, Dr. Sel, for answering that question. I think we still have more questions. Tignan natin kung meron pa tayong ipa-flash. This is coming from Diane Rubin. Hello po. May mga natural po ba na paraan para mapalakas ang immune system ng mga hayop sa backyard farm? Doc? Marami po ang mga produkto ngayon na pwedeng tumulong sa immune system ng ating mga hayop. So nandiyan na po, syempre, ang una po, vitamins. Even tayo, no, uminom tayo ng vitamins araw-araw. Mamanggit ko lang po, may Belamil po ang ilang ko, no? Maganda po 'yon. Talagang sulit na sulit sila, no? So, and aside from that, marami din pong yung mga yeast extract, ang dami pong available na pwedeng makatulong sa immune system po ng ating mga hayop. Kaya dumulog po kayo sa PVET at sa mga veterinaryo at sa mga nutritionist kasi maganda po nakausap niyo ang nutritionist pagdating sa immune system kasi usually po mas maganda na idaan din natin sila sa feeds. Because with good nutrition, you also get good health. Ayun po. Of course. We're down with our last two questions, Doc. Okay, let's flash our second to the last. This is coming from Eugene Presada. What steps can backyard farmers take to ensure they're not contributing to the overall problem of AMR? Doc? Yun po, yun sana po ang ire-request ko na pag naglabas na po ng guidance ang gobyerno na kailangan po nating magpareseta bago tayo gumamit ng antibiotic, ay sana po lahat tayo ay magkatulong-tulong. Tulong-tulong po tayo na i-address kasi only when we control, no, mapakita natin na responsible yung use natin, makakababa tayo ng ating And please invest in good biosecurity. Please invest in good housing. Please make sure your animals are comfortable. Good animal husbandry practices. Kami po sa PCSP ay part po kami ng technical working group ng GAHAP din po and we are truly supporting this.
Doc, how close are we, going back lang doon sa pagre-reseta, no? How close are we for, for this to happen? May meeting kami sa Thursday. Biglang ganun. Well, the system is being, kumaga nauna na nga kayo sa Pivot, you already have the app, which is actually, sabi ko, gamitin nyo na para gather na kayo ng data and you can do something. The difference between the Pivot app, I think, and what we're trying to do, sa amin kasi, yung sa vet drums, we are going to focus first on antibiotics. And we will give guidance. Meron po siyang kaakibat na veterinary therapeutic guidelines. Kasi, doon namin ipapasok lahat ng AMR. Yung tanong kanina na, may antimicrobial resistance. Meron. Yung data na yon, magsasabi kami na, huwag muna natin gamitin ang amoxicillin. Kasi mataas ang resistance yan. Gamit muna tayo ng iba. Yeah. Siguro, por dito, wag muna tilmikusin. Thiamulin naman ang gamitin natin kasi nagkaroon tayo ng concern dito. So mga ganong mga advice ang papasok doon sa system na 'yon. But all in all, what you're having now with Pivot is already very good. Okay. Thank you so much again, Dr. So we're down to our last question. Let's flash it now on screen. And this is coming from Eliza Layugan Rafana. And what major factor daw that influence the effectiveness of antimicrobial agent in the environment, Doc? Okay, ideally, we use the antimicrobial agent, in this case, an antibiotic. I'm thinking an antibiotic, inside the living animal. So when you say in the environment, I'm assuming this will be a disinfectant, yung mga, sa environment talaga natin nilalagay. Concern actually yung sobrang usage din. Sabi mo nga kanina, overdose dyan, di ba? Ayaw natin yon. Kasi ayaw din natin pupunta sila sa environment. Pero, if you want to make sure that they're effective for anything, you must use it at the right dose, the right concentration, and you must allow it, let's say for disinfectant, right contact time. Okay, those are the things that you need. So, all of these things are on the product label. How you use the product is very important, and the label is there to guide you. Kaya nga, ang Pivot ay very important kasi nandun, nilistan nila yung label paano gamitin ng maayos. So, basa-basa po tayo pag may time. May time. Hindi lang applicable yun sa pagbabasa ng label when you buy a milk for your kids, yung napapanood natin sa commercial. Applicable expiration, di ba? Exactly. Di ba? So, again, maraming salamat, Doc Rosel, for joining us today. Now, before I let you go, any final words para sa ating mga viewers? Maraming salamat sa interest na pinakita nyo sa topic na to. Ako po ay madalas na nakakausap ng commercial farms, and ang maganda po ay binigyan kami ng pagkakataon na makausap ang mga backyard farms. Talagang ang usapin na ito ay hindi pwedeng kami-kami lang or tayo-tayo lang. Lahat po tayo ay concerned sa AMR kasi health na po natin ang pwedeng apektado. So, going forward po, pag may pagkakataon sa ibang mga programs na i-implement natin, ay sana mabigyan uli ng chance na ma-raise yung awareness. So, salamat po at tulong-tulong po tayo para i-lower ang risk ng AMR sa mga farms ninyo. Yeah, tama yun. We're all in this together, sabi nga. And good luck on your meeting on Thursday, Doc. Maraming salamat for joining us today. Again, thank you so much, Doc Rosel. Nako, ang dami na naman po nating natutunan from your presentation and of course, ang ating Q&A. And of course, congratulations then to all of those who submitted the winning questions. Nako, ito na ang ating final segment. So ready na ba kayong malaman kung ano ang very exciting news ng Pivot for us? Kung excited kayo, sige nga, patingin nga sa comment section. Excited, kung gaano kayo ka-excited. I-type nyo nga dyan ang ating heart emoji or mga emoticons na heart kung kayo excited na talaga. Ayan, nakikita na natin yung mga nagta-type na. Ayan, tonight, everyone who registered will be receiving the new AMR ebook. Kasasabi pa lang nito kanina, tuwa siya sa Pivot, no? Dahil ito, may mga pinamimigay tayong libre. This will be sent to your email. So sa mga hindi pa nakapag-register, pwede pa din po kayong humabol. Sa screen, nakikita nyo po ang ating QR code. I-scan nyo na po yan. Ayan. Or click the link na nakikita nyo na po ngayon sa ating comment section. Here's a quick glimpse of the new AMR ebook. Let's all watch this.
Ayan. So, kanina, baka hindi nyo na-scan kaagad yung QR code na flash namin on screen. Ito, don't worry. Ito, ipina-flash na po namin ngayon sa screen ang ating QR code. Kaya please, i-open nyo na po ang inyong QR code scanner. Or pwede nyo naman pong i-check out ang ating comment section. Nandiyan po ang ating link na pwede na pong i-click. Ayan, na siguradong makakakuha kayo ng bagong antimicrobial resistance ebook from PVET. Now, I hope you enjoyed and learned a lot from our speaker. Ayan, maraming salamat again, Doc Rosel, for joining us tonight. Now, before we go, again, we would like to thank our sponsors. Maraming salamat. Elanco Philippines Incorporated. Thank you. Thank you so much. At syempre, ang Promax International Corporation. On behalf of the PVET team, thank you everyone for attending. Nag-enjoy ba kayong lahat? Kung nag-enjoy kayo, thumbs up naman dyan sa ating comment section. Ang dami pa rin nagtatype ng mga heart. Kung kayo po ay nag-enjoy at maraming natutunan ngayong gabi, paki-thumbs up naman po dyan. Ayan. Now, this event will be available online, which again, you may share with those who missed the event. If you haven't followed PVET's official social media pages yet, like and follow nyo na po ang ating at PVET Animal Care on Instagram. Again, that's at PVET Animal Care on Instagram and Facebook to get updates on their latest and upcoming activities. For snippets and highlights of the previous episodes of PVET Live, follow us on TikTok at The Filipino Vet. Again, sa TikTok po, that's at The Filipino Vet. Like and repost to spread love and care for animals. A good night to all of you. This is John Santos. Thank you again and see you again next time. Maraming salamat. Goodbye.